Yan, so magandang araw sa inyong lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no. So meron tayong ginagawa dito, isang Samsung lang maliit, 32 inches, no. Then yung kanyang problema, ito yung kanyang problema eh. Under siya saglit, tapos naman yung ilan ng backlight tapos biglang mamamatay. So tinanggal ko po natin yung yung kanyang ito, socket papuntang mainboard, no. Para dito tayo mag-focus kasi ang problema ito dito sa may bandang power supply. So, ikakabit natin yung kanyang backlight socket. So, tingnan nyo. Yan yung ilaw. Ito ba? Kapit natin yung flash. Ayan. Yan, nakita nyo yung ilaw. Ilaw siya, tapos papatay-patay yung kanyang ilaw. Ayan. Then, check natin yung kanyang 12 volts secondary supply. Ito. Ito yung kanyang 12 volts. Tingnan yung kanya 12 volts, oh. Gamay ko na yun. Hindi po steady yung kanyang supply. Instead of 13 volts or 12 something to 13 volts, yung kanyang supply is bumabagsak siya ng 8 volts, 10 volts. Ayun, oh. So, fluctuation po yung kanyang secondary supply ng ating power supply. So, gagawin natin ngayon, unplug natin yung, tatanggalin natin yung socket na papuntang supply. Tingnan natin kung mag-steady yung kanyang 12 volts out ng ating secondary. So, tatanggalin yung socket ng para sa backlight. So, check natin yung 12 volts na secondary supply. Tingnan nyo. Diba, nag-steady siya, 13 volts. So, ito yung normal. Ito yung normal supply. So, then, saksak natin yung secondary dito kung hindi pa siya babagsak. Ayan. Kung steady pa rin ba yung kanyang 13 point something volts. So tingnan nyo, tumaas nga siya, di ba? From 13 naging 14. Yun, oh. So, check natin yung ito sa kanyang para sa panel kung meron na bang supply. Saan na ba dito? Wait, hindi ko mahanap. Asa na yung para sa secondary? So wait lang, hanapin ko lang saglit. So ito, continue tayo. So, hindi pala napalabas yung supply para sa panel kasi nag-standby lang siya. Naka-standby po yan. Hindi po siya nagpa-power on. So dito tayo muna mag-focus. Isa-isahin natin yung problema niya. So ngayon, nag-steady yung kanyang supply. Ayan. 14. So, nakakabit yung ating mainboard. So, tatanggalin natin yung mainboard niya. So, yung supply, andun pa rin siya. 13.09. So, nakabit natin yung backlight. Tingnan natin. Ayun, bumagsak yung supply niya, di ba? So, ibig sabihin yan, it's either nabibigatan yung power supply natin sa load na backlight, no? So, dalawa lang yan. Problema dyan is yung kanyang kadalasang ng problema kapag ganitong model ng Samsung is yung filter capacitor o yung kanyang driver. So, unahin natin yung kanyang filter capacitor. So, ito siguro yung kanyang filter capacitor, oh. Check natin to, itong dalawang ito. Ayan. Check natin yan kung okay ba yan or mayroong problema. So, balik tayo kapag nagawa na natin, no? Ayan. Ayan, so continue po tayo, no? And ito, na-troubleshoot na po natin. Then, nakita natin yung problema. Ito yung kanyang problema. Ito. Sabihin ko na, capacitor 200 volts over 47 UF. Ito yung filter na supply papuntang backlight natin. Ito. Ito yung kanyang socket para sa backlight. Kaya pala, kung nakaload yung backlight niya, may pirok yung kanyang ilaw. Tapos, nagka-drop yung supply natin sa may secondary. Kasi yung filter niya may problema. Open po to, tinest po natin ng ESR. Yun yung ESR natin, no, na kininikpit na natin yan. So, tinest natin to on board. Meron siyang reading. Okay naman yung reading niya. So, nagtaka ako kung bakit meron siyang reading. So, tinanggal ko na lang siya outboard. Tinanggal ko siya. So, kung tinest ko siya actual, open talaga. Wala nang laman yung capacitor na to. So, kung titingnan mo to, parang walang problema naman kasi hindi naman siya bloated, oh. Maganda naman yung kanyang figura. Pero wala na palang laman. Nag-open na yung capacitor na to. Ito yung dahilan kung bakit pumipirok yung backlight natin tapos nagda-drop yung supply ng ating secondary. So ito na po yung pinalit natin.
Meron po tayong stock. Nagbili po tayo para hindi tayo mahirapan. So, value niyan, SIM value po yan, 47 over 200 volts. So, ito na po yung kanyang resulta. Ito, kapag hindi mo to alam yung ganitong problema, kasi dati hindi ko pa alam yung ganitong troubleshooting, hindi ko pa alam kung ano yung problema. Ano ko, ang problema ka talaga, makabili ka ng bagong board or supply board nito. So, yung alam na natin na pag mga ganong problema, paano siya natin ito troubleshoot step by step. So, medyo napapadali na sa atin yung mga ganitong repair. Pero dati, napakasakit talaga ng ulo yung mga ganitong problema ng Samsung. Kung hindi mo pa kabisado at hindi mo alam kung paano siya i-troubleshoot. No? So, ito yung kanyang resulta. Saksak po. Tingnan natin kung magtutuloy yung bukas ng backlight niya. Ayun, di ba? Nag-steady yung ilaw ng backlight. Ayun. Meron na siyang display. Ayan, kanina, kung hindi pala nakakabit yung backlight socket, kahit na merong supply yung secondary 12 volts, ayaw pa talagang mag-power on or ayaw gumana na yung unit natin, no? So, meron siyang anong tawag doon? Meron po siyang feedback na or baka sobra po yung voltahe na ibinigay ng power supply natin kaya napoprotect yung mainboard natin. Kanina, wala kasi itong supply. Hindi mapalabas natin yung supply ng kanyang 12 volts. Ito pala yung kanyang supply sa 12 volts papuntang panel natin. Ito siya. Ayan. So ngayon, back to normal po yung unit natin. Okay, pero meron siyang guhit dito sa kanyang panel. Pero, alam na siguro ito na mayari. No? Meron siyang dalawang guhit. Ito, meron din guhit dito. Pero, okay pa yan. Pwede pa yan. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Sana kahit pa paano may nako kayong ideas tingin naman. Ayan, Make a video as always, and let your service Brian because it takes you in our next video.